Hello guys! Good morning and thank you for watching Coffee Break with Junie today. At ngayon po, ang pag-uusapan po natin guys is puso sa puso bilang isang OFW na katulad mo. Okay? Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ang totoong kwento ng resibo ng isang OFW. Kasi 'di ba lately parang sumikat na karamihan sa mga OFW walang ipon, kundi puro resibo lang yung naiipon natin. And sometimes they feel like parang napaka-useless nila na ito yung naging buhay nila sa ibang bansa. Okay? So, susubukan ko pong bigyan kayo ng konting linaw at konting idea at konting motivations if you are in this kind of situation as OFW dito sa ibang bansa. Okay? So, dyan lang kayo. Coffee time muna tayo today. Pampagising para sa mas maraming vlog pa later. Okay guys, so welcome back dito sa ating chismisan today. Alam ko po guys na one of the reason why OFWs are making so much drama sa abroad na hindi kami mayaman dito, hindi kami namumulot ng pera para, alam niyo, manghingi kayo ng manghingi, or tao din po kami dito na kakaranas kami ng gutom, na hinaharap namin ang homesickness at kung ano-ano pa. Now, some other people are saying that OFW just making drama out of it. But then the fact is, that's the fact. Okay? I cannot say po na lahat po ng OFW talagang maganda ang buhay sa ibang bansa. And hindi po lahat are blessed with magandang trabaho, malaking pasahod, madaling trabaho, maiksing oras ng trabaho. Not all. Okay? So, I am saying that, okay, it's because baka may ilan na naman mag-comment na sinasabi ito na naman ako, parang makalumang kwentong OFW na naman yung topic na pag-uusapan natin at papayuhan ko sa inyo. But then guys, as much as possible, I really wanted to enhance yung buhay ng mga OFW sa ibang bansa. And to talk topics about, alam mo yun, yung good things, yung mga high technology, yung magagandang buhay and all. But then, it just so happened that most of my followers kasi are asking me about these things. And I think I am more focused on giving vlogs kasi for OFWs to give them motivations, to give them inspiration, para ma-uplift yung, alam mo yun, yung tingin nila sa sarili nila and all. Okay, so yan ang reason why I am going to share this video today. Okay, so huwag mo masyadong kumukontra. Alright, so let's go back to the main topic guys ng pag-uusapan natin today. Ubusin ko na itong kape. OFW resibo. Wala tayong naiipon. Wala kang naiipon. Ba walang laman yung bank account mo. Puro lang resibo yung nakalagay sa wallet mo. Resibo ng monthly remittance mo sa pamilya mo. Monthly padala mo para sa pag-aaral ng anak mo. Monthly allowance ng pamilya mo sa Pilipinas. Monthly hulugan doon sa utang nyo sa Pilipinas. Monthly bayaran ng nanay mo o tatay mo may sakit sa Pilipinas. At kung resibo man ang naiipon mo lang, huwag kang mahihiya. It's because bilang isang OFW na sakto lang yung kinikita, o maaaring hindi pa sapat sa totoong kung magkano yung pangangailangan mo
at para sa pamilya mo sa Pilipinas. Pero, nagtatrabaho ka ng marangal, nagpapakapuyat ka din, binibigay mo ang lahat. Dahil alam mo, ang lahat ng pagsisikap mo at paghihirap mo ay para sa pamilya mo sa Pilipinas. At wag po natin kaawaan ang sarili natin kung resibo lang yung naiipon natin. Dahil, kung titingnan mo ulit yung resibo na yan, kung gaano nakakapal yan ngayon, yan ang patunay na kung gaano ka kabait, gaano ka mapagmahal, kung gaano ka kamabuting tao para sa pamilya mo. Na ganyang kakapal na resibo na yan, na buwan-buwan mo pinapadala sa pamilya mo sa Pilipinas, is considered as your success. Okay, hindi ka walang kwentang OFW na kuya, bakit parang sa loob ng 5 taon, 10 taon ko dito sa ibang bansa, wala akong naiipon para sa sarili ko kasi puro lahat sa kapatid ko. Puro lahat sa pamilya ko, sa magulang ko, sa mga utang namin doon. And let's think about this, guys. What if wala ka sa abroad ngayon and you have the same problems with your family? What do you think your life will be right now kung wala ka dito sa ibang bansa? Kung wala ni isa sa pamilya nyo na katulad mo na handang magsakripisyo, na malungkot, mawalay, malayo, makaranas ng maaring kakaiba sa ibang bansa? Do you think yung pamilya mo is ganito ka-okay ngayon kung hindi ka nagsakripisyo? If you didn't decided to go and work abroad, kahit alam mong hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo pang bansa. Ang bawat resibo po na naipon natin is hindi po siya something na hindi mo maipagmamalaki. Di ba po? Kasi maaari mang walang laman yung bank account mo. Ang importante sa loob ng 5 taon na pagtapos mo na palang 2 kapatid mo. That's a success. Hindi po ang success na susukat sa kung gaano yung material na naipundar mo sa Pilipinas. Kasi ang tunay na success kasi is yung kung sino ka sa ibang bansa, magkano yung sinasahod mo, ano yung trabaho mo. At despite of these informations kung sino ka lang sa ibang bansa, pero ito yung nagagawa mo sa Pilipinas, sa pamilya mo. That's a success. Siyempre, hindi natin pwede ikumpara yung buhay ko. Ako, kunyari, isa akong manager. Sa buhay ni Juan, na isa siyang cleaner, magkano sinasahod ni Juan? 1,400 dirhams. Ako sinasahod ko 7,000. Of course. Siyempre, pag ako nagpadala sa Pilipinas, mas malaki. Si Juan, kahit ipadala niya pa ng buong sahod niya, hindi niya matutumbasan yung sahod na meron ako. Okay? But then, magkaibang level kasi ng competition yun. So, do not compete, guys, with other OFWs na mas iba yung buhay nila sa kung meron kayo. Compete with yourself. Sabi ko nga, always compete with yourself. Kasi, it's not always a fair competition if you compete with other people. Okay? Hindi lang po to para sa mga OFW. Are you better than who you are last year? Parang tipong ganun. Are you better than who you are last week? How the way you think, how the way you talk, how the way you plan, how the way you think things. Kasi minsan, ang pagiging OFW po is more on achievements. Yung achievements mo is measured based on kung ano yung kaya mo talaga. Diba? Kasi magiging walang kwenta lang yung resibo ng isang OFW na ipon
kung yung mga bagay na yun alam mong galing sa masama. Yung hindi mo pinaghirapan, hindi dugot pawis mo yung pinagmulan nun, na maaring galing sa ibang bagay na pinaggagawa mo sa ibang bansa na alam mong you are not proud of. But then right now guys, check your wallet or check your envelopes kung saan nandun yung mga resibo mo. Receipts of your remittance in the Philippines. Na kung minsan iniisip mo na parang nakakapagod sa ibang bansa, buksan mo ulit yan. Tingnan mo kung gaano nakarami ang napadala mo. Tingnan mo kung gaano nakakapal ang resibo mo na naipon. And that's your achievement. Yan yung medalya mo kasi bawat piraso ng resibong yan is dugot pawis mo. May kasamang pangungulila mo sa pamilya mo. May kasamang experiences mo dito sa abroad na first time mong naranasan, but then na-overcome mo. Kaya successful ka. Kaya hindi ka walang kwenta dahil resibo lang na ipo. Okay? So, guys, sa lahat po ng mga OFW na nagtatrabaho as kasambahay, mga OFW na below minimum yung sinasahod, sa lahat ng mga OFW na akala nila kulang yung lifetime nila para magtrabaho sa abroad, para matupad nila yung mga pangarap nila. Hindi po totoo yun. Alam ko na kayo po ay nangangarap ng maliliit na bagay. Na hindi nyo alam, in every single small things that you plan at natupad mo, achievement mo po yun. Yung tipong mabilhan mo lang ng bag na maganda yung anak mo sa Pilipinas at nagawa mo at napadala mo, achievement mo yun. Hindi ka useless. Okay? So, yun lang guys. Ito, napaka-emotional para na topic na to. But then guys, basta continue to do good sa ibang bansa. Galingan nyo po yung trabaho nyo. Alam ko po na mahaba po yung pasensya natin on all things na alam yung naharap natin everyday. But then just continue to pray to God for all of His guidance para hindi po tayo malito, hindi po tayo maligaw. So, we can still continue to be a successful OFW in achieving our goals. Maliit na goals man yun, maliit na plano man yun. Basta't lagi mo na-achieve yun. You're achiever. You're an achiever. Isa kang successful na OFW. Okay? Yun lang guys. Have a nice day. Ciao! God bless! Hello, Best Juni. Nandito ngayon ako sa Pisa, Italy. At binabati kita dito. Congratulations nga pala sa iyong TV show na Buhay sa Dubai. So, congrats at saka sana magkita na tayo soon. Ingat ka lagi.